Hello pong muli mga kabayan, kamusta pong lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Bago po tayo mag-umpisa, shoutout po muna kay Ma'am Gina Ray ng Berlin, Germany. Solid DDS po si Ma'am. At syempre po kay Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong katambay. Thank you po. At syempre po shoutout po kila 29, pagalingin nawa po at palakasin po kayo po ng may kapal. At syempre po kila Ma'am LB at kay Sir Manny at kay Ma'am Grace Obet ng USA. At syempre po kay Sir Narciso Esteban ng Bulacan, shoutout po sa mga taga Bulacan. At syempre po kay Reynaldo Pexon, mga kababayan. At syempre po sa ating mga kababayan saan man sulok ng mundo, mga kababayan, shoutout po at mabuhay po kayo. Lalo-lalo po ang ating mga subscribers. Ingatan nawa po kayo po mga katambay, kayong lahat, ingatan nawa. Tayong lahat, syempre po, ingatan nawa. At syempre po mga kabayan, ito po, ang Pangulong Marcos po, ang komentuhan po natin. Nagpunta po siya sa May Isabela po, kung saan po ang tulay ay bumagsak at in-inspection po ng Pangulong Marcos, in-inspection po ang tulay at meron daw po siyang nakita. Ang nakapagtataka po, mga tambay, baka po siya batikusin ng Yusek na si Attorney Claire Castro. Dahil po si Attorney Castro, binatikos niya po yung dati pong DPWH Secretary na si Senator Villar. Dahil daw po, hindi raw po profesyon, dahil hindi raw po engineer ang Senador Villar. At hindi raw po ito fit, hindi tugma sa pagiging DPWH nung mga panahon na yon. Pero ngayon, nagsasalita po at parang expert ang isang pangulo ng bansa. Samantalang hindi naman po siya engineer, hindi rin po siya architect, mga kabayan, at hindi rin po siya nakatapos ng pag-aaral, mga tambay. Nakapagtataka, baka batikusin po ito ni Attorney Claire, mga kabayan, kasi nagsasalita po siya nang hindi niya po profesyon. Mga kababayan, nasingit ko lang kasi binatikos po kasi ni Attorney Claire si Villar dahil nga po hindi raw po kasi isang engineer. Mga kababayan, komentuhan po natin ito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. May problema sa disenyo ang Kabagan Santa Maria Bridge kaya bumigay ang isang bahagi ng tulay. Ito ang isa sa nakitang problema ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya bumagsak ang tulay noong February 27. Sa ambush interview sa Pangulo matapos ang kanyang inspeksyon kanina, sinabi nito na binawasan ang halaga ng proyekto mula sa original na budget na 1.8 billion pesos. Ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Ayon sa Pangulo, sinunod naman ng kontraktor ang plano, ngunit may malian niya sa specifications ng Isabela Bridge. Nais ni PBBM na agad na maisaayos ang tulay upang mapakinabangan. So, we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Tinukoy naman ni Pangulong Marcos Jr. ang posibleng may responsibilidad sa pagguhon ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Who is responsible is basically who made the design, because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. Ayon sa Department of Public Works and Highways, hanggang 44 tons na bigat ng sasakyan ang kayang i-accommodate ng landmark bridge na malayo sa 100 tons na truck na dumaan sa tulay noong February 27. November 2014 nang simula ng konstruksyon ng Kabagan Santa Maria Bridge.
tuluyan namang nakumpleto ang proyekto noong February 1, 2025. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Doon pa lang po, meron na po tayo nakikitang problema. Natapos lang po yan sa panunungkulan ni Pangulong Marcos nitong 2025, mga tama, nabuksan at pinondohan po nila yan. At inumpisahan po yan nung 2014, panahon po ni Pinoy. At syempre po, hindi po natapos yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Natapos po yan sa panahon ni Pangulong Marcos. At napakaraming pera po ang inilagay po diyan, mga kabayan. At nakapagtataka po, no? Napaka-expert po. Expert po ang Pangulong Marcos pagdating po sa tulay, pati po sa disenyo. Sinisisi po ang mga disenyo. Ang disenyo ng tulay. Pero hindi po niya sinisisi yung paggawa po, kung tama po ba. Nasunod po ba yung quality ng tulay? Nasunod po ba ang quality ng semento? Ng bakal, ng pundasyon, matibay po ba, nasa quality po ba, lalong-lalo ang mga semento at bakal na ginamit dito? Nasa standard po ba? Nasunod po ba ang standard? Yung design ng architect, ng engineer, hindi po ba ito hindi po ba ito na 1, 2, 3? Nabudol ang tulay, hindi kaya nabudol ang tulay ng mga namahala, mga kabayan? Kaya po nakapagtataka, mga kabayan, sinisisi ang design pero hindi man lang ugatin. Hindi ugatin at talagang imbestigahan ang quality ng tulay. Yung quality, paano inumpisahan niya ng 2014, yung 2014, panahon po ni Pinoy, at dito po sa pagtatapos ng administrasyon po. Dito po natapos sa administrasyon ni Pangulong Marcos, natapos yan eh. Kaya nga po nag-open na yan, di ba? Binuksan na po nila yan. Sila po ang nagbukas. At yan po ay napakaraming pera po ang inilaan po nila dyan. Bago po magbukas yan. Nilaanan po nila na napakaraming pera po yan. 2023 ay 274 million yung ginawa po nilang budget dyan. At syempre po, itong 2024 ay 115 million po, mga tambay. Nung panahon naman po ni Pinoy, 2014, ay binadgetan po yan ng 412.9 million. Panahon po ni Pinoy. At nung inabutan po ni dating Pangulong Duterte, ay naglagay rin po ang pamahalaan sa pamahalaan po ng administrasyon ni Pangulong Duterte ng 153.3 million nung 2019, mga katambay. Pero doon ka magtataka. Nung panahon po ngayon ni Pangulong Marcos, nilagyan po ng 274 million at 115 million. Ang total po nito ay 390 million sa panahon niya. Ano po nangyari doon? Ano po ang sabi po nila dyan? Yung inuulit po natin, retrofitting po. Nasaan po yung retrofitting na 390 million, Mr. President? Pero ang sinisisi nyo po ay yung design. Sino po kaya talaga ang nagkamal ng salapi rito? Gaano kaya kalaki ang korupsyon na nakuha po rito? At gaano kaya tinipid? Gaano kaya tinipid itong tulay na ito? Kaya naging malabo. Hindi kaya malabo? Kaya gumuho? Nakita po natin, mga kababayan. Panibago na naman pong gastos dahil yata sa korupsyon, nakakapanghinayang. Ilang bilyon po yan, yung tulay na yan. Bilyon po yan, mahigit 1 bilyon po yan. Ang inilaan po dyan ng taong bayan, ng taxpayer. Ngayon, gagawa na naman daw po ng bago. Panibago na naman pong korupsyon yata. Tuwan-tuwa na naman po ang mga politiko. Tuwan-tuwa na naman yata ang mga korap na mga engineer. Korap na mga engineer. Korap na mga politiko. Korap na mga kontraktor. At number 1, korap na mga politiko. Tuwan-tuwa na naman. Bago na naman ang proyekto. Mga kababayan, hindi pa nagtatagal ang tulay, hindi pa nakakaisang taon mula nung buksan, gumuho na ang ating 1 bilyon mahigit. Mga kababayan, 390 million ang binigay po, ang pinondo po ng pamahalaan ng Pangulong Marcos na sinasabing retrofitting ang kanilang programa. Ayun, yung retrofitting, gumuho. Mga kababayan, panahon ni dating Pangulong Duterte,
Hindi halos natapos yan, mga kababayan, dahil inumpisahan ni Pino yan noong 2014 na 400 plus million at 150 plus million naman kay dating Pangulong Duterte. Tapos, binanata naman po ni Pangulong Marcos na pondohan ng 390 million na napakalaki. Gumuho lamang. Tapos, ang sasabihin sa atin ngayong report, hindi maganda ang disenyo ng tulay. At hindi daw maganda dahil wala raw siya nakikitang ganun disenyo. Mga kababayan, ibang klase. Sinisi pa yung disenyo. Hindi man lang sinisi yung mga gumawa nun. Yung mga naglagay, yung mga nagtimpla ng semento, yung mga naglagay ng bakal, yung mga bumili ng bakal. Di ba? Kaya kailangan po niya, imbestigahan mo yung semento. At ano ba ang quality ng semento na yan? Baka ang nilagay po niya semento ay burak. Di kaya? Nakakalungkot lang po mga katambay. Makakarinig ka sa presidente na ganito. Walang investigasyon na malalim. Kung kay dating Pangulong Duterte yan, malaking problema yan ng kontraktor. Malaking problema yan ng mga politiko. At napakalaking problema po yan ng engineer. Kung ang Pangulo po ay si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ano po sabi ni dating Pangulong Duterte? Di baling mahal ang proyekto basta lang matibay at quality. Dahil unang-una, hindi naman niya inumpisahan yan eh. Ang nag-umpisa niya si Pinoy. Tinapos po ngayon ni PBBM. Siya na po ang nagtapos nitong 2025. Mga kababayan, nakakalungkot. Di po ba? Kaya sino po ang sisisihin dito? Mga kababayan, yung nagpondo ng 400 plus million na si Pinoy, yung nagpondo ng 150 plus million na si dating Pangulong Duterte, o si PBBM na nagpondo ng 390 million ang pagbagsak nito. Sino po sisisihin? Hindi po ba naptipid, nakurap? Hindi kaya na sumobrang korap sa tulay na ito? Napakarami yatang pera ang naibulsa yata nila rito sa tulay na ito. Kaya gumuho. Dahil natipid ang quality ng tulay. Hindi kaya? Kaya nakakatakot po. Nakakatakot, nakapangihinayang ang pera, natatakot tayo sa buhay na mabuti nga, walang namatay sa tulay na yan. Paano? Nakakatakot dyan. Kinukurap na yung pera mo, low standard pa ang trabaho, mamamatay pa ang mga Pilipino na walang kalam-alam sa ginagawa nilang katarantaduhan, sa kanilang mga kaswapangan sa pera. Di ba? Pilipino ang nagdurusa. Sila, nagkakamalyata ng salapi. Wala silang pakialam. Di ba? Ngayon, mag-uumpisa na naman daw po. Tuwan-tuwa na naman sila. Panibago na naman po, bilyones na naman po ang ilalaan natin pera dyan, mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Ganyang klase po ang ipahayag sa atin ng Pangulo. Walang malalim na investigasyon na tutukuyin mo talaga ang mga sangkot, mga korap. Mga korap na politiko dyan, korap na mga engineer. At kung sino pa man ang involved dyan, nakakalungkot. Ang sagot lang sa'yo, design. Hindi maganda ang pagkakadesign, mga kabayan. Papasa po ba yan? Papasa po ba yan? Design na yan? Kung hindi inaprubahan yan? Hindi naman po tanga ang architect niyan, mga kabayan. Ganun na po ba talaga sa ating bansa? Pagka ang pinoprotektahan na po ba natin ngayon ay mga korap na politiko? Pagka may mga ganitong anomalya, kailangan protektahan ng mga korap kisa protektahan mo ang Pilipino, ang taong bayan, ang protektahan mo at protektahan mo ang pera ng bayan na hindi ito manakaw at hindi ito gaguhin ng mga politikong pulpol. Iba po nakita natin dito, mga bayan. Ibang klase. Naging matalino po ang ating Pangulo. Sumobra po ang talino sa kanyang pag-iimbestiga rito sa tulay sa Isabela at talagang nagpaka-expert pa ang ating Pangulo na talagang kala mo siya isang inhiyero, isang engineer, isang architect na talagang pinulaan niya at talagang sinasabi niya na hindi tamang design. Samantalang undergraduate yata siya. Unbelievable, mga kababayan. Yan po ang klase na ganyang klase po meron tayo sa bansa natin na isang klase ng Pangulo
na ibinigay po sa atin noong 2022 na sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na nabigyan daw po tayo ng Pangulo na gumagamit daw po ng droga, mga kababayan. At syempre, ano naman ang sabi ng Vice President? Hindi marunong maging presidente ang ating Pangulo. Hindi marunong, mga kababayan. Kaya nagkakandaleche-leche ang ating kaperahan, korupsyon, ang bansa, lumalaganap ang droga, krimen, di ba? Talagang ganun Hindi nga marunong Muli po mga kababayan, yan po ang napala natin mga kababayan. Yan po ang napala ng ating tax. Gumuho, mga kababayan, nasisi ang nagdisenyo. At syempre, sa kabila nun, another pondo na naman tayo. Magpopondo na naman tayo, mangungutang na naman tayo para sa bago na naman daw pong tulay, mga kababayan. Panibago na naman korupsyon. Tuwan-tuwa na naman sila, mga kababayan. Maraming salamat po muli mga kababayan sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan. At syempre po sa mga sa YouTube at TikTok, thank you po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Syempre po, iboto po natin ang Team Duterte. Yan po ang makapag-iimbestiga po sa lahat ng klaseng uri ng ganitong anomalya, mga kababayan. Dapat po imbestigahan ito ng tama. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.